Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, November 14, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Mula nung lumabas yung order, mag-iisang buwan na mahigit. Stop and Go Coalition, umaapela sa LTFRB. Hirit na 2 pisong dagdag pasahe, pagdesisyonan na. Pangulong Marcos, tumulak na papuntang Amerika para sa APEC Economic Leaders Meeting. Sa ibayong balita, Hamas, nakahanda ng pakawalan ng mga hawak na bihag, pero sa isang kondisyon. At sa ating balitang showbiz, trailer ng pelikulang Rewind na entry ng Dongyan para sa MMFF. Bakit nag-trending? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Umaapela ang transport group na Stop and Go Coalition sa LTFRB na maglabas na ng desisyon sa hirit nilang 2 pisong dagdag pasahe sa lalong madaling panahon para makatulong naman sa lumalalang sitwasyon ng kanilang hanay. Kasunod nito, ayaw ding magpakakampante ng ilang jeepney drivers sa panibagong bawas presyo sa produktong petrolyo, gayong may pagkakataong sisirit ang presyo nito at magbabawas ng katiting. May balitang A to Z si Ace Cruz. Muling kinalampag ng transport group na Stop and Go Coalition ang Land Transportation Franchising Regulatory Board sa atrasado nitong desisyon sa hirit nilang 2 pisong dagdag pasahe sa mga jeepney. Mula nung lumabas yung order, mag-iisang buwan na mahigit. Submitted for resolution, yan ang nakasaad doon. Ngayon, ang tagal. Kaya patuloy namin pinapollow up. Dahil yung 1 peso kasi na hindi namin ramdam, 1 peso na provisional fare increase. Malaki-laki na raw kasi ang nawawalang kita ng kanilang hanay. Kung kaya't hirap ding magpakakampante ang grupo sa panibagong bawas presyo sa produktong petrolyo. Pero wala nga tayong garantiya dahil wala naman sinasabi ng gobyerno na iyan ay patuloy ng pababa ng pababa. 3 pesos ang bawas presyo sa kada litro ng diesel, higit 2 pesos naman ang bawas sa kerosene habang wala pang piso ang bawas sa presyo ng gasolina. Para naman sa ilang jeepney drivers, wala pa rin magbabago sa kanilang diskarte na lagpas 12 oras na pamasada dahil ayaw nilang mauwi sa baliktayang kita o kaya naman lalo pang pagkalugi. Ganun pa rin dahil mataas ang krudo, hindi naman bumababa, di ganun pa rin. So tablado lang? Oo. Hindi naman natin masasabi, baka mali natin bukas. Higit pa sa binaba ang itataas niya ulit. Eh kami parang immune na lang kami sa kumbaga yung taas baba kasi wala rin nangyayari, ganun pa rin. Sa kabila ng panibagong bawas presyo sa petrolyo, naglalaro pa rin sa halos 60 pesos ang kada litro ng diesel, depende pa sa pinakakargahan. Kaya't mas mainam daw na siguruhin na lang ng ating pamahalaan na masusundan ang bawas presyo. Bagay na ayon sa Department of Energy, wala silang kontrol dito pero mahigpit din nila ito binabantayan. Araw-araw po yung ginagawa nating monitoring sa international oil market. Kasi po, kahit sabihin mo po na nagnanaro yung gap ng world supply versus the world demand, kasi po yung dati ang outlook nila, talagang halos 1 million barrels per calendar day yung deficit. Pero kung ngayon, mga 310,000 barrels per calendar day. So lumiliit po yung gap between the world supply and the world demand. Ayaw din nilang umasa sa paulit-ulit na pangako ng gobyerno na subsidiya dahil hindi naman ito sapat at kadalasan, ilan lamang ang umano'y nakikinabang dito. Sa datos na LTFRB noong pang-Oktubre, lagpas 120,000 pa lang ang nakakatanggap nito malayo sa higit 1 milyong qualified beneficiaries na naturang ayuda. Wala pang tugon ang ahensya kung papaano nila pinabibilis ang distribusyon ng fuel subsidy, bagay na kailangan na raw ng mga apektadong tsuper ng mga pampublikong transportasyon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Aprobado na ng Senado ang 2024 budget ng Department of Justice at attached agencies nito. Pumangatlo sa may pinakamataas na NEP ang National Bureau of Investigation. May Balitang A to Z, si Ian Maghanoy. I move that we close the period of interpellations and debate and consider the budget of the Department of Justice.
Aprobado na ng Senado ang mahigit 34 billion pesos na Proposed National Expenditure Program para sa Department of Justice o DOJ sa taong 2024. Mas mataas ito sa 26.607 billion pesos na budget ng ahensya noong nakaraang taon. Sumentro ang deliberasyon para sa kinakailangang budget increase sa National Bureau of Investigation. Ito ay upang tuluyan ng matuldukan ang operasyon ng mga iligal na pogo na siyang itinuturong pinakamalaking contributor sa paglobo ng mga insidente ng human trafficking sa Pilipinas. The Philippines is ranked second in terms of online sexual abuse and exploitation of children. Sa Shen Technology Corp and Frigo Computer Gaming OPC, both obtained, Mr. President, both obtained temporary internet gaming licenses under the business name Smart Web Technology. Mr. President, just last week, November 7, 2 Chinese nationals were arrested while 16 women were rescued from prostitution then discovered inside the POGO or the Philippine Offshore Gaming Operator establishment in Parañaque City. The POGO situation has really worsened in the past how many years? And even if some of them are licensed and legal, there are still others that are operating under very shady, at the very least, conditions. Ayon kay Senator Sonny Angara, katuwang ng DOJ ang pambansang pulisya sa investigasyon at pagre-raid sa mga iligal na pogo. Gayunpaman, ang PAGCOR daw kasi ang responsable sa ilang iligal na operasyon ng mga ito. Kaugnay nito, sinita naman ni Senator Grace Poe ang pananatili ng mga nahuhuling foreigners sa Pilipinas na nagtatrabaho sa mga iligal na pogo. So what do we do with them? Well, we have to wait until the foreign country is ready to receive them, Your Honor. Find a way to also not be the subject of the same complaints thrown against the judicial system na mabagal, natutulog ang mga kaso. So, aksyonan po natin whether yes or no, approved, denied, etc. Wag yung tulog yung kaso, pero dribble. You're not a basketball team, you're the justice team. Samantala, ibinaba naman ng Senado ang confidential funds ng DOJ, partikular sa opisina ng kalihim, mula sa 500 million pesos ngayong taon, 168 million pesos na lang ito ngayon. Should we follow the wish of the head of the agency that he does not need confidential funds? He can live without it, Mr. President. The agency can live without it. Well, if that's the case, then we'll welcome a motion, Your Honor. Gayunpaman, makakatanggap ng confidential fund ang Immigration, NBI at Office of the Solicitor General. Sa pag-aaproba naman ng mas mataas na budget ng NBI mula 650 million pesos sa 4.57 billion pesos, umaasa si Senator Coco Pimentel na mas magagampanan ng ahensya ang mandato nito. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Walang nakikitang malaking problema si Ombudsman Samuel Martires sa mas maliit na Intel funds ng kanyang opisina. Katwiran nito, nakatutulong naman raw sa pagganap nila sa kanilang tungkulin ang mga miyembro ng media. Gayon din ang mga marites o yung mga umuugong na impormasyon at chismis sa internet at totoong buhay. Gagamitin pa rin daw nila ang Intel funds ng ahensya sa pagberipika ng mga impormasyon at sa pag-iimbestiga sa mga tanggapan ng pamahalaan. Matatandaan ang ipinababa ng ombudsman sa 1 milyong piso na lang ang Intel funds ng naturang anti-graft body, malayo sa 51 million pesos na unang hiningi ng opisina. Sa ngayon, aprobado naman na ng Senado ang 5.34 billion pesos na pondo ng Office of the Ombudsman sa 2024. Idaan mo sa ngiti, baka naman matulungan ka ng iba. Idaan mo sa pagmamarites. In fact, I'll be honest with you. Kung minsan nakakapulot ako ng mga informasyon dahil sa inyo eh. And with that, all I have to do is to validate the information that I got from members of the press.
Tumulak na papuntang Estados Unidos ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa imbitasyon ni US President Joe Biden para dumalo sa 30th Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Economic Leaders Meeting. Sa kanyang departure speech, sinabi ng Pangulo na muli itong manliligaw ng mga mamumuhunan sa bansa. Habang inaasahan rin niya ang pirmahan ng iba't ibang government-to-government at private-to-private deals sa mga sektor ng nuclear energy, artificial intelligence at weather forecasting. Gayon din sa pharmaceutical manufacturing at cancer research. Ito na ang ikatlong US trip ni Marcos bilang Pangulo ng bansa. Our economic team and I will be joined by a high-profile business delegation in exploring new and expanding partnerships. From San Francisco, I will also be going to Los Angeles, California, and Honolulu, Hawaii. I look forward to meeting the Filipino communities there in all three cities. California and Hawaii have the largest concentrations of Filipinos and Filipino Americans, home to almost half of the 4.2 million Filipinos. Dumalo kanina si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kauna-unahang Local Legislative General Assembly ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay Marcos, patuloy nitong susuportahan ang mga development agenda ng BARM. Sinabi rin nito na isinasapinal na ng Pilipinas at Japan ang pagbili ng construction equipment sa pagpapagawa ng mga kalsada sa rehiyon. Habang hinihikayat rin ni Marcos ang mga lokal na opisyal ng rehiyon na ipagpatuloy ang pakikipag-ugnayan sa national government upang makatulong sa pagpapaunlad. The national and Bangsamoro governments will now have greater cooperation because of these offices that have now been established. We will have greater cooperation, greater coordination, and we will converge towards the realization of our shared endeavors. To all our BARM leaders, I assure you that this administration's unwavering support for the development agenda to achieve sustainable and peaceful self-governance. Kinumpirma ni Health Secretary Ted Herbosa na nakompromiso ang COVID-19 vaccination data ng Pilipinas matapos ang cyber attack sa website ng World Health Organization kahapon. Ayon kay Herbosa, nakikipag-ugnayan na sila sa WHO at Department of Information and Communications Technology upang agad na maimbestigahan ang nangyaring hacking. Tiniyak rin nito sa publiko na kanilang ilalabas ang lahat ng mga impormasyon ukol sa insidente. It's very important that data systems or data managers make sure that there is appropriate and updated protection of the data system from hackers. Sa iba pang balita, iniimbestigahan na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang nangyaring malawakang fish kill sa Canyacao Bay sa Cavite City. Ayon sa ilang residente sa lugar, nagsimula nilang mapansin ang mabahong amoy noong linggo. Naglutangan rin ang mga patay na isda, partikular na ang tilapyang Gloria na inaalagaan sa nasabing lugar. Nangamba rin si Cavite City Mayor Denver Chua na maraming mga mangingisda ang maapektuhan ng kanilang hanap buhay. Kaya naman nananawagan ng alkalde sa pamahalaan na agad na magpadala ng tulong. Batay sa paunang investigasyon ng grupong pamalakaya, maruming kalidad ng tubig ang dahilan ng pagkamatay ng maraming isda rito. Pero usually pagka ganito kasing may fish kill, ang kadalasang dahilan ay yung pagbaba ng level ng dissolved oxygen. Ang nangyaring fish kill sa ngayon ay natigil ang kanilang hanap buhay. Kaya talaga tayo ay nagkatrabaho para mabigyan natin ng pagkakakitaan for the meantime or pwedeng kunan ng source ng income yung mga tao doon sa paligid na area na yun. At nananawagan din po tayo sa ating mga national agencies na kung maaari ay magpadala ng tulong. Nailigtas ng Philippine Coast Guard ang nasa 76 na pasahero ng sumadsad na Ro-Ro vessel sa Southern Quezon. Ayon sa PCG, bukod sa mga pasahero, karga rin nito ang 10 kargamento kasama ang mga truck. Umalis ang naturang vessel sa port ng San Pascual sa Masbate ng sumadsad dahil sa alon at poor visibility. Tiniyak naman ng ahensya na hindi nagdulot ng oil spill ang insidente.
At good news, nagsimula ng tumanggap at maghanap ng nominasyon ng National Commission for Culture and the Arts o NCAA para sa SUDI National Music Awards. Ang naturang programa ay pambansang parangal para sa musika na iginagawad kada 3 taon. Layunin ng SUDI na kilalanin ang katangi-tangi at mahuhusay na kontribusyon ng mga institusyon, mananaliksik, manlilikha at mga likhang Pinoy sa larangan ng musika. Present sa katatapos na press conference ang Filipino musician at composer na si Ryan Cayabyab, gayon din ang film producer na si Noel Ferreira. Pwedeng magsumiti ng nominasyon hanggang December 31. Susunod, Hamas, ano ang hinihinging kapalit bago pakawalan ng mga hawak na bihag? At mamaya sa ating balitang showbiz, upcoming Dongyan movie na Rewind. Bakit nag-trending? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Siksikan at nagkakasakit. Yan ang realidad ng mga bilanggong nakapiit sa mga detention centers sa bansa. Ang kanilang kwento at kung paano natutugunan ang kanilang mga pangangailangan sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Nagkasakit po ako sa tuberculosis, saka asthma. Hindi na bago ang issue ng overcrowding sa mga piitan sa Pilipinas. Gayon din ang kaakibat na problema nito na pagkakasakit ng mga persons deprived of liberty. Gaya na lang ni alias Jeff na isa sa 2 tinamaan ng tuberculosis o TB sa custodial facility ng Antipolo Police kamakailan. Hirap na po huminga dahil kunting lang, hindi ko na alam kung paano ako dinala sa ospital. Buti na lang anila ay naagapan ng kanyang sitwasyon dahil kung hindi, baka hindi na niya sapitin pa ang nalalapit na Kapaskuhan. Pasalamat ako dahil binigyan pa ako ng isang buhay. Kasi kung hindi dahil kay Warden, di ako gumaling. Kasi marami pang proseso Pagka bago may labas. Kung di ako nilabas niyo, baka wala na ako ngayon. Aminado ang hepe ng Antipolo Police na problema talaga ang kakulangan sa espasyo para sa mga nahuhuling bilanggo. Wala siguro nakaka-observe yan sa buong Pilipinas kasi wala naman tayong paglalagyan po talaga. At hindi rin naman kami pwedeng tumigil sa kakahuli rin. At hindi naman pwedeng hindi tayo magpasok sa kulungan kung may mga arestado tayo na mga wanted persons and mga nahuli natin sa mga iba't ibang police operations. Gayunpaman, tiniyak nito na ginagawa nila ang lahat para maging maayos at ligtas ang lahat ng bilanggo bagamat marami ang bilang nito. Sa ngayon po, meron pa tayong 312 na PUPC na yung under police custody po natin. At yung sitwasyon nila ngayon, although masikip, regular naman silang dinadalaw ng City Health Office. Bukod rito, sinisikap rin nilang tugunan ang mental health ng mga bilanggo sa pamamagitan ng online dalaw. Yung kanilang family members ay nasa malayong lugar, at least nabibigyan sila ng pagkakataon upang makipagkumustahan. Dito po sa online lang po, bali wala po silang bayad, pag gusto nyo na pong makausap, pwede pong tumawag, mga 30 minutes lang po, ganun, binibigay nila. Okay na po ako doon, masaya na rin po ako doon. Bagamat hiling ng mga bilanggo ay kalayaan ngayong Pasko para sa ilan, parang regalo na rin ang oportunidad na makapiling ang kanilang pamilya kahit sa internet lang. Gusto po sila, gusto ko na po sila makapiling, ganun. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Matapos matagumpay na makapagpiyansa, agad na nagtungo si dating Senator Leila de Lima sa Manawag Church sa Pangasinan para magpasalamat sa ipinagkaloob na pansamantalang kalayaan. Bagamat tutol ang kanyang mga abogado at team na magtungo sa simbahan dahil sa isyu ng seguridad, hindi anya niya pinalagpas ang pagkakataong magpasalamat sa Birheng Maria. Inanunsyo naman ni de Lima na plano rin niyang bisitahin ang kanyang ina sa Bicol. Samantala, pinag-aaralan na ng kampo ni de Lima ang pagsasampa ng kaso laban sa mga opisyal ng Duterte administration na nasa likod ng pagpapakulong sa dating mambabatas. Ayon sa tagapagsalita nito na si Attorney Dino de Leon, nakulong si de Lima dahil sa pamumulitika ng nagdaang administrasyon. Dami mga kulang. Hindi naman pwedeng walang mananakot.
lalong-lalo na dito sa mga bumabuhay ng justice system natin. No? So it's gonna be, the details are, we were discussing it and we've been discussing it for quite a while now. We're ready based on the instructions of Senator Dayan de Lima, but definitely Senator Dayan de Lima recognized that the reason why she was jailed is because the battle is bigger than herself. Those people who authored this frame-up should be held into account. Kinatigan ng Korte Suprema ang pagbasura ng Sandigan Bayan sa isa pang ill-gotten wealth case laban sa pamilyang Marcos na isinampa ng PCGG noong 1987. Sa desisyon ng SC, bigo ang pamahalaan na patunayang nakuha sa ilegal na paraan ng mga Marcos ang ilang ari-arian. Samantala, inaprubahan na ng Asian Development Bank ang $400 million na utang ng bansa para palakasin ang tax collection. Ayon sa ADB, matutulungan nito ang Pilipinas na paigtingin pa ang tax compliance, bawasan ang pag-iwas ng mga tao sa pagbabayad ng buwis at taasan ang kita mula sa mga aktibidad at produkto sa bansa. Nakiisa ang ilang grupo sa Pilipinas sa pagkontra sa US sa pagsuporta nito sa Israel laban sa Hamas. Habang Hamas handang pakawalan ang mga bihag pero sa isang kondisyon. May balitang A to Z si Billy Torres. Nauwi sa tulakan at gitgitan ng kilos protesta na isinagawa ng ilang grupo sa harap ng US Embassy kanina. Gaya ng ilang grupo ng protesters sa labas ng bansa, panawagan din ng nasa 400 demonstrador na huwag makialam ang Estados Unidos sa gera ng Israel at Hamas. Tuloy-tuloy kasi ang opensiba ng Israel sa Gaza sa tulong ng suportang natatanggap mula sa US kung saan damay din maging ang mga sibilyan. Marin din nilang tinututulan ng pagtira ng mga Israeli sa teritoryo ng mga Palestino. Israel is a terrorist state! Sa higit isang buwang ganti ng Israel sa pag-atake ng Hamas, umabot na sa 11,000 ang nasawi sa Gaza Strip. Una nang sinabi ni United Nations Secretary General Antonio Guterres na tila nagiging libingan na ng mga bata ang Gaza dahil sa walang tigil na pag-atake ng Israel Defense Forces. Sa kabila nito, ilang beses na ring tumanggi si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa ceasefire, maliban kung pakakawalan ng Hamas ang mga hostage nito. Nagpahiwatig naman ang Hamas na handang palayain ng 70 bihag na babae at bata, kapalit ng 5 araw na tigil putukan at pagpapasok ng humanitarian aid sa Gaza. Naglaan ng oras ng katahimikan ng United Nations para sa mga miyembrong nasawi sa Gaza. This morning, the UN flag was lowered at half-mast to mourn and honor the 101 colleagues who were killed in Gaza in the past month. Sa huli, nanindigan ng US sa posisyon na suportahan ang anilay depensa lang ng Israel sa pag-atake ng Hamas noong October 7. With Hamas, as I've said, you're dealing with an organization that has come out publicly since October 7th and said that it intends to commit another October 7th and another one until Israel no longer exists. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Naghalal ng bagong Pangulo ang rebranded Triathlon Association of the Philippines na ngayon ay mas kilala na sa bago nitong pangalan na Triathlon Philippines. Sumumpa si Ramon Marchan na ipagpapatuloy at pagagandahin ang mga programa at proyekto ng kanyang hinalinhan na si Tom Carrasco. Tututukan nito ang pagpapalakas at pagbuo ng mga programa kabilang ang pagpili ng mga atleta sa pamamagitan ng mga puntos ng pagraranggo, pagunlad ng grassroots at pagpapalawak ng base ng mga atleta, pati na rin ang pagkakakilanlan ng talento. Bagamat walang Pilipinong triathletes na kwalipikado sa 2024 Paris Olympics, itutuon ng TriPhil ang pansin nito ngayon sa mga magiging major international meets tulad ng 2025 Southeast Asian Games, 2026 Youth Olympic Games at ang pagtatapos sa 2028 Los Angeles Olympics. Sa aming pagbabalik, Pinoy boy band na BGYO, anong kanta ng NSYNC ang ginawan ng remake? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z.
Nina Dingdong Dantes at Marian Rivera na rewind. Usap-usapan ngayon at trending sa social media. Habang P-pop group na BGYO humataw sa sariling bersyon ng kanta ng iconic boy band na NSYNC para sa pelikulang Trolls. Ang detalye sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Hanali ka na, mag-picture tayo. Malapit na yung Christmas. Pakita mo yung Christmas tree. Sige po, ma'am. Alam na niya, yan. Tara, halika na. Halika na. Ayan, ito po. Ayan, smile po. 1, 2, 3. Smile! Trailer pa lang, tiyak, maiiyak ka na. Ilan lamang yan sa mga pasilip na eksena para sa comeback movie ng mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera after 13 years. Trending agad ang trailer ng kanilang pelikulang Rewind na humakot agad ng 3.1 million views sa loob lamang ng 3 oras. Isa ang pelikulang Rewind sa Magic 10 na napiling entry para sa Metro Manila Film Festival na nakatakdang ipalabas sa mga sinehan ngayong darating na Kapaskuhan. Highly anticipated nga ang proyektong ito with collaborative effort pa with Star Cinema, APT Entertainment at Agosto Dos Media directed by Make Cruz Alviar. Pang-family ang peg kaya talaga namang makaka-relate ang mga manonood lalo na sa mga mag-asawang tila may pagbabago sa kanilang pagsasama. Kaya suote mo? Parang pupunta ka ng lamay. Lamay ko naman talaga eh. Matatanda ang huling nagkasama sa pelikula ang Dongyan taong 2010 pa, kaya hindi nakatakatakang inaabangan ang kanilang pagbabalik big screen. Hi Aces. Hello Aces! Hello Aces. Hello Aces! Hello Aces! And to all fans of Trolls, this is your chance to vibe with us to some boy band music while watching Trolls band together. Samantala, heads up Aces! Dahil ang P-pop group na BGYO may own version ng chorus ng NSYNC para sa comeback single na Better Place na tampok sa pelikulang Trolls Band Together. Suot ang makukulay na troll wig, kitang-kita ang saya at enjoy ang grupo habang inaawit ang Better Place. Ang Better Place ay ang kauna-unahang kanta ng iconic American boy band na NSYNC makalipas ang 2 dekada. Kung maaalala, taong 2021 nang magsimula ang grupong BGYO at inilabas ang kanilang kantang live na umani ng mahigit 100,000 streams sa Spotify sa loob lamang ng 2 linggo. Ang music video ng nasabing kanta ang itinanghal na fastest pop music video na nakapagtala ng 1 million views. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. At para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, numero 1 proteksyon nga sa ulan ang payong. Pero kung kailangan ng isang angkan na dapat protektahan, abay narito ang mainam na solusyon ng ilan na baka pwede rin sa inyo. Kita maririnig. Tolda for all. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa Greek philosopher na si Plato. Ayon kay Plato, ang pinakamasamang anyo ng kawalan ng katarungan ay ang pekeng hustisya. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!